Maganda at brutal nga ba ang bagong Final Destination na movie? Magsisimula itong lahat noong 1960s nang pigilan ng babaeng si Iris ang isang aksidente sa future na nakita nga niya. Dahil dito, naligtas niya yung maraming tao pero ayun lang, hahabulin pa rin pala sila ni kamatayan. Makalipas ang ilang dekada, dito na nga ito aabot sa pamilya nga ni Iris kung saan napapaniginipan nga ng apo niyang si Stephanie ang napigilan niyang aksidente decades ago. At sa mga susunod na araw, dito na nga isa-isang babawian ng buhay ni kamatayan yung buong pamilya ni Iris sa mga brutal na paraan. Kaya naman sa tulong ng apo niyang si Stephanie, dito na nga ito gagawa ng paraan para malabanan nga si kamatayan at kasama nga ang buong pamilya niya, dito nga nila aalamin kung bakit nga ba ito nangyayari at paano nga ba pipigilan ng sumpa na to bago pa sila tuluyang mahatid sa kabilang buhay. Title ng movie, Final Destination, Bloodlines. Alam mo technically, kasalanan to ni Stephanie kasi kung hindi niya binisita yung lola niya, mahaba pa sana yung buhay nila. Ang lesson dito, wag na kayong gumamit ng barya. Ang tanong ng mga tao, maganda ba ang Final Destination? Okay lang naman, pero technical and story-wise, medyo melang. Kung usapang brutal, oo brutal na para ka nanonood ng mga finishing moves sa may Mortal Kombat. Nagawa ko bukas ng ranking yung mga nabawian ng buhay dito, so abangan nyo na lang yon. Grabe, meron ditong naipit sa basurahan, ng lawnmower, nabagsakan ng troso, nahigop ng x-ray machine, at marami pang iba. Ang nangyari nga kay Eric dito, feeling ko yung pinakamalala, considering na hindi pa nila siya kamag-anak ha. Speaking of Eric, I love yung small twist na hindi pala nila siya kadugo. Credit sa mga nag-market ng Final Destination kasi akala natin from the teaser, tegi agad si Eric eh. Pero sa film, hindi naman pala nangyari yon, so meron siyang misdirection for the audience. Medyo iniisip ko nga kung okay lang ba yung mga ganitong teaser na hindi talaga nangyari doon sa mismong film. Na kasi para tong false promotion na parang ginagawa ng Marvel, pero for this one, medyo okay lang din naman kasi small detail lang naman siya sa story. Ang lesson lang talaga sa Final Destination, huwag kayo kung saan-saan naglalagay ng gamit and huwag kayong damak. Maganda rin kasi sa Final Destination, wala silang physical na monster or talagang kalaban. Kumbaga fate lang talaga and okay lang yon kasi the mystery makes the film more fun and scarier in some way. Ang magandang kaibahan nga nitong bagong Final Destination, magkakapamilya talaga sila, hence the Bloodlines title. Hindi siya katulad ng mga before na parang magkakaibigan or nagkataon lang na sumakay ng parehas na rides. So since family sila, mas dagdag yung tension and stakes na mas close din talaga sila and mas mahal na mahal nga nila yung isa't isa na poprotektahan nga nila yung bawat isa. Sobrang nagustuhan ko rin yung scene ni Thomas William Bloodworth nga dito kasi he directly connects the previous film to this and I love yung mga final lines niya kasi siguro alam na rin niyang last time niya na rin to dito sa franchise na to eh. So alam mo yun, parang it's a goodbye na rin talaga for his character. Back to the story, medyo okay lang naman yung kwento but it doesn't feel like a proper story. The characters are not well introduced, sobrang underdeveloped, and para lang silang isang grupo ng mga side characters na pinagsama-sama para itegi lang. Parang wala nga ako naramdaman na main protagonist from them kasi siguro sobrang straightforward lang ng story and mabilis lang yung flow kaya siguro hindi na rin nila napag-focusan yon. Ang dating kasi sa akin, yung plot yung nagpapatakbo doon sa mga characters at hindi yung mga characters yung nagpapatakbo doon sa may story kaya medyo mahirap lang talaga silang sundan. Noong una, medyo naguluhan ako at napapaisip nga ako na bakit parang ang tagal dumating ni kamatayan since minuminuto naman siya umaatake. Pero oo nga pala, matagal na rin palang nagtatago si Iris since teenager pa nga lang siya. So realistic pa rin yung 10 to 15 years na timeline after nung accident kaya hindi rin agad nasundo ni kamatayan yung the rest of her family nga. Ibahan lang din pala ng dating Final Destination dito sa may bago. Dati medyo low-key pa siya, may secrecy pa or ilang araw pa mag-iintay. Pero ngayon, literal na sunod-sunod na talaga. Iisip ko nga, it would be interesting to see kung nag-focus nga sila doon sa 1960s na time, nung bata pa lang nga si Iris, kasi parang mas may bigat lang yung story, na buntis siya, and hinahabol nga siya ni kamatayan and everything. Pero ayun. So ayun, again ang title ng film, Final Destination Bloodlines, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.